So, hello everyone. Good day. I am Zairijan Kokama Salvalion. So, I be Bachelor of Science in Criminology student of Misamis Oriental Institute of Science and Technology. So, this time, I'm going to discuss to you um, the pardon and other form of exclusive clemency. So, pardon, Section 19, Article 7 of the 1987 Constitution, except in cases of impeachment or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. He shall have he shall also have the power to grant amnesty with the concurrence of a majority of all the members of the Congress. So dito, ito yung nabibigay. So ang Section 19, Article 7 of the 1987 Constitution, ito yung nagbibigay kapangyarihan sa presidente. It gives the right to the president to exercise his power to grant pardon. And other than that, pardon, um, commutations, and forfeitures. So, pardon concept and definition. So, pardon, concept, and definition. So, pardon is exercised by the chief executive. So, chief executive meaning yung presidente, chief executive. Siya yung nag-exercise nag-exercise sa kapangyarihan makagrant ng pardon. Discretionary and is not subject to review or judicial notice by the court. So, hindi na siya kailangan pang dumaan sa judicial, sa korte, kung ang tao ay bibigyan ng presidente ng isang pardon. Kung ang mga konbiktado ay bibigyan ng presidente ng isang pardon. Hindi na siya kailangan pang dumaan sa judicial or sa korte. So, vulnerable for abuse by the executive. So, dahil dyan, dahil hindi na siya kailangan pang dumaan sa judicial at sa korte, so, pwede po itong abusuhin, di ba? Vulnerable for abuse by the executive, pwedeng abusuhin ng presidente ang kanyang kapangyarihang makagarantiya ng pardon. So, pardoning power always vested in the hands of executive branch of the government, king, queen, president, or governor. So, during the pre-Christian pa ito, di ba? Napakatagal na pa lang, ini-ehersisyo, ginagamit ang pagagarantiya ng pardon. So, during pa sa pre-Christian era, so, noon na talaga, ang nag-ehersisyo, ang may power na lang ang magarantiya ng pardon, yung may mga matataas na ranggo na talaga, di ba? Yung queen, king, president, or the governor. So, pardon was applied to members of the royal family who committed crimes, and occasionally to those convicted of offenses against the royal power. So this is in England. Dito nagsimula yung pardon. Ito na first applied nila yung pardon during merong mga pamilya ng isang hari na gustong na may sala sa hari, di ba? Gusto nilang may pagbabanta sila sa kapangyarihan ng isang hari. So, they've been convicted yung family ng royal family, pero binigyan rin sila ng pardon ng hari. So, this is in England. This is the first time pardon is exercised. So, pardoning power was exercised by the royal governor through the power delegated by the king. Federal and the state constitution vested pardoning power on the president of the US and governors in federal state cases respectively. So this is in the United States. And is the pardoning power of the president absolute?
So, absolute po ba ang kapangyarihan ng isang presidenteng makagarantiya ng pardon? Hindi. So, no. The Constitution itself provides for limitations to it. So, may ginawang mga batas na nagpo-provide ng limitations para sa presidenteng makagarantiya ng pardon. So, these are the protection of protection to not being abuse the president its power to grant pardon. So, una dyan ay ang pardon cannot be granted in cases of impeachment, which is the Section 19, Article 7 of the 1987 Constitution. So, yung mga public officer na nakagawa ng krimen, na-impeach, naging convicted, hindi po sila pwedeng bigyan o garantiyahan ng pardon ng presidente. But, if a public officer is being impeached and then later on committed a crime that is not is the cause of being impeached, di ba? Nakagawa ng isang krimen pero hindi dahilan kaya na-impeach sila o na-impeach sila una, pagkatapos nakagawa ng krimen pero hindi yun ang dahilan kaya na-impeach sila, pwede silang maka-avail ng pardon. So, pangalawa, no pardon can be granted for violations of any election laws, rule and regulations without favorable recommendation of the Commission on Election. Section 5, Article 9, Paragraph C. So, dito, makikita natin na ito nagbibigay protection para hindi ma-ehersisyo ng presidente ang paggagarantiya ng pardon sa yung mga kasama niya o yung mga political parties niya sa panahon ng eleksyon na naka-commit ng violation dahilan upang manalo siya. So, during the election of the presidency, if the president wins, but with a background investigation na may nangyaring dayaan kaya siya nanalo na ginawa ng kanyang political party, pag nakulong ang kanyang mga political parties, hindi po niya pwedeng bigyan ng pardon kahit na po siya ay isang presidente na. And then, next is pardon can be granted only after conviction by final judgment. So, final judgment lang po ang inaantay bago ka mabigyan ng pardon. So, kung hindi ka pa nabigyan ng final judgment mo, kung isang convictado ay hindi pa nabigyan ng final judgment niya, hindi pa po siya mabibigyan ng pardon. So, the last one, number 4, pardon must be built to the doctrine of separation on powers. So, pardon must be built to the doctrine of separation of powers. So, ito yung nagbibigay ng nag-ehersisyo na dapat kahit ang tao, yung isang konbiktado ay nabigyan na ng pardon, hindi pa rin siya exempted sa kanyang mga civil liabilities. Diba? Kahit na nabigyan na siya ng pardon, nagarantiyahan na siya ng pardon, kailangan pa rin niya bayaran kung ano man ang dapat niyang bayaran nung nakagawa siya niyang krimen, kanyang mga civil liabilities, diba? At dito rin under this law, ito natin makikita yung mga tao na hindi pwedeng garantiyahan ng pardon. So, yung mga tao na nakagawa ng violation against the national security, diba?
Hindi sila pwedeng garantiyahan ng pardon. At saka yung mga alien convicted people, yung mga hindi Pilipino. Kung dito sila nakulong, tapos hindi sila isang Pilipino, hindi sila pwedeng garantiyahan ng pardon. So, two kinds of pardon. So, there are two kinds of pardon. Number one, or first, is the absolute pardon. Is one extended without any conditions or strings attached. The convicted person has no option at all and must accept it whether he likes it or not. His consent to absolute pardon is not indispensable, hence it is valid upon issuance. So dito, kung ang isang konbiktado ay bibigyan o gagarantiyahan ng presidente ng isang pardon, wala na po siyang mga requirements, wala na po siyang mga kondisyon na dapat gawin para siya ay mabigyan ng isang pardon. At saka wala po siyang option na tatanggapin ba niya o hindi. So, pag bibigyan siya ng pardon, wala po siyang magagawa kundi i-avail ang pardon dahil wala po siyang karapatan na tanggihan ito. Diba? At hindi na po kailangan ng kanyang consent para ang kanyang consent para sa validity ng pardon. So, pag sinabi ng presidente o na-issue na siya ng na-issue na siya ng presidente ng pardon, valid na ito. Hindi na kailangan ng consent niya. So, the second one is the conditional pardon. So, is one under which the convict is obliged to follow certain conditions. The convicted person has the right to reject or refuse the pardon if he feels that the condition imposed is not favorable on his part. Considers a contract between the pardoning authority and the pardonee. Hence, consent is indispensable for its validity. So dito, ito yung kabaliktaran kumbaga ng absolute pardon. Ang conditional pardon pag binigyan ng conditional pardon ng isang konbiktado, meron siyang mga kondisyon na dapat gawin. May mga rules and regulations ang dapat sundin. So, dito rin, yung ang konbiktadong tao, kung bibigyan siya ng pardon, pwede niyang i-reject o pwede niyang hindi tanggapin kung sa feeling niya hindi uyon sa kanyang parte ang mga kondisyon ng pagkakaroon ng pardon. At saka dito kailangan ang kanyang consent kung gusto niya kung gusto niyang i-validity ang kanyang pardon. Kailangan ng napaka-importante ng kanyang consent. So, I think that would be all. And thank you everyone for listening and watching.